Merong isang mayamang negosyante. Nagpasya siyang isakay lahat ng kanyang kayamanan sa dalawa niyang bapor at maglakbay sa kabilang isla para doon magpayaman. Yun nga lang, lumubog ang mga ito. Naghirap ang negosyante. Walang natira sa kanya maliban sa kanyang anak na lalaki at ang kanyang lupain. Isang gabi, magpapahinga sana siya sa kanyang lupain nang bisitahin siya ng isang na duwendeng nagngangalang Mannequin. Kaibigan, bakit ang lungkot mo? Ano ba yung mabigat na problemang dinadala mo? Nawala ang lahat ng kayamanan ko at nag-aalala ko para sa aking anak. Humiling ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa'yo. Bilang kapalit, ibibigay mo sa akin ang unang bagay na kakapit sa'yo pag uwi mo. 12 taon mula sa araw na ito. Oo, sige. Masayang umuwi ang negosyante sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng kanyang anak at hinawakan ng kanyang binti. Napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng kasunduan nila ng duwende. Natakot ang negosyante. Pumunta siya sa bodega para tignan ng kanyang baul ng pera at nakitang wala itong laman. Nakahinga siya ng maluwag at naisip na dahil wala pa ang pera, hindi na lang niya ito tatanggapin pagdating. Pero pagkaraan ng ilang araw, nakita niyang puno ng ginto ang baul. Higit pa ang halaga nito sa yaman niya noon. Lumipas ang 12 taon at dumating na ang araw na ibibigay niya ang kanyang anak sa duwende. Anak, dapat mong malaman ng isang pagkakamaling nagawa ko noon. Papa, huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Isang diwata pala ang bumisita kay Hazel nung nakaraang gabi at ibinalita sa kanya ang tungkol sa isang magandang kapalaran na darating at kung ano ang dapat gawin para makuha ito. Pagkasabi nito, pumunta ang mag-ama sa lugar kung saan sila dapat magkikita ng duwende. Pinaupo niya ang ama at gumuhit ng bilog sa lupa palibot sa kanila at tumating ang duwende para singilin ng negosyante. Pero tila may kapangyarihang pumipigil sa duwendeng makapasok sa bilog. Kaibigan negosyante, dumating na ang panahong ating napagkasunduan. Ngayon, ibigay mo na kung anong dapat sa akin. Patawad aking kaibigan. Anak ko siya at hindi ko siya pwedeng ibigay sa iyo. Sinungaling ka! Nangako ka sa akin! Kaibigan, kung papayag ka, meron akong imumungkahi sa'yo. Nagkasundo rin ang duwende at ang negosyante sa kung anong gagawin. Nagpasya silang isakay sa isang bangka si Hazel at itutulak ito ng kanyang ama papunta sa tubig. Ipinaubaya nila sa mga alon ang magiging kapalaran ng bangka at maging ni Hazel. Pagtapos ng ilang minutong paglalayag, biglang lumakas ang hampas ng mga alon at tumaob ang bangka sa tubig. Nalungkot ang negosyante sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak at ang duwende naman tila nakatikim ng paghihiganti. Kaya tuluyan nang umalis ang dalawang lalaki. Ang di nila alam, buhay pa si Hazel dahil nakakapit siya sa tumaob na bangka. Paglipas ng ilang araw, nakarating siya sa kakaibang pampang na may malaking palasyo at isang gintong bundok. Pumasok si Hazel sa palasyo at nakitang walang tao dito. Unti-unti siyang nalungkot habang naghahanap ng sino mang tao sa loob ng palasyo. Hanggang sa may nakita siyang isang puting ahas na nakapalupot. Natakot si Hazel. Kumusta man lalakbay? Ako si Prinsesa Nuada. Nakulong ako sa isang sumpa na mababali lamang kung dadaan ka sa matinding pasakit ng 12 lalaki na nagpapakita lamang sa dilim. Kailangan mong gawin ito sa loob ng 3 gabi para mawala ang sumpa. Babalik ako sa aking katawang tao at saka kita pagagalingin at gagawing aking asawa. At titipunin ko ang ating mga tauhan para mamuno tayo bilang hari at reyna ng gintong kabundukan. Pumayag si Hazel. Dumating ang mga lalaki at binugbog siya. Nabali na ang sumpa at naging tao na si Prinsesa Nuada. Pinagaling niya si Hazel, umalis na ang mga lalaki at natuloy na ang kasal. Nagkaroon sila ng masiglang anak na lalaki at lumipas na ang 7 taon. Madalas maisip ni Hazel ang kanyang ama at gusto niya itong makita. Kinukwento niya ito sa kanyang asawa na nalulungkot naman tuwing binabanggit niya ang kanyang hiling. Pero mapilit si Hazel, kaya pumayag na rin ang reyna at binigyan siya ng singsing ng kahilingan. Pinaliwanag niya kung para saan ito.
Hindi mo pwedeng hilingin na makarating kami ng anak mo sa bahay ng iyong ama. Pumayag si Hazel, pinikit ang kanyang mata at hiniling na makita ang kanyang papa. Dumilat siya at nakitang nakarating na siya sa kanilang bayan. Hindi siya pinapasok sa bayan dahil sa kanyang suot. Binigyan niya ng pera ang gwardya at tumuloy na sa bahay ng kanyang ama. Nakita niya ito at sinabing, Papa, ako po ito si Hazel. Hindi maaari. Ilang taon nang patay ang aking anak. Nakita ko siyang nalunod. Papa, tignan niyo ang balat ko. Ako ang anak ninyo at isa na akong hari sa malayong kaharian. May asawa at anak na rin po ako. Nagbalik na po ako. Ikaw nga ang anak ko. Pero hindi ka isang hari. Isa kang pastol. At nasaan ang pamilya mo? dumating ang Reyna pero hindi siya natuwa sa nangyari. Galit man siya pero kalmado pa rin. Naghintay siya ng pagkakataon. Dinala siya ni Hazel sa pangpang kung saan siya unang naglayag. Nakatulog siya sa ilalim ng puno sa kandungan ng kanyang asawa. Kinuha ng Reyna ang singsing at bumalik sa kanilang palasyo kasama ang anak. Nagising si Hazel at napagtanto kung anong nangyari. Ayaw na niyang bumalik sa kanyang papa dahil hindi naman ito maniniwala sa kanya. Kaya, nagpasa siyang maglakad at nag-isip ng paraan para makabalik sa kanyang pamilya. Sa ibang dako, 3 higante ang nagtatalo sa kanilang pinaghahatiang mana. 3 bagay. Isang balabal para hindi ka makita, isang pares ng sapatos na maaari kang dalhin kung saan mo gusto, at isang espada na sa isang udyat kayang patayin lahat ng nasa paligid maliban sa may-ari nito. Nakita sila ni Hazel matapos ang ilang araw ng paglalakad. Nang makita ang mga gamit, nagpresenta siyang tumulong na magkasundo ang 3 higante. Sinabi niya sa mga higante na kailangan niyang gamitin ang mga ito para malaman kung para saan sila. Kinuha niya ang mga gamit at biglang naglaho. Sa wakas, nakarating siya sa gintong kabundukan at nagulat nang makita ang isang pagdiriwang. Ginamit niya ang balabal at pumasok sa palasyo. Doon niya nalaman na magpapakasal ang Reyna sa iba. Naggalit si Hazel. Habang suot ang balabal, pumunta si Hazel sa pagkainan kung saan kumakain ng Reyna. Naisip niyang turuan ito ng leksyon. Nilalayo niya ang pagkain at inumin sa tuwing inaabot ito ng Reyna. Magkahalong galit at takot ang naramdaman ng Reyna, kaya tumayo na lamang siya at pumunta sa kanyang kwarto at doon siya umiyak dahil sa nangyari. Pumasok si Hazel sa kwarto at hinubad ang balabal. Nagulat ang Reyna nang makita si Hazel pero natuwa rin ito. Pero galit na galit si Hazel sa Reyna. Hinagis nito ang ilang mga gamit at sumigaw, kaya lalong umiyak ang Reyna. Galit siyang pumunta sa bulwagan at sinabing, Mga mamamayan ng gintong kabundukan, andito na ang inyong hari at hindi na matutuloy ang kasalang ito. pero sinalubong lang siya ng tawanan at pangungutya ng mga maharlika at maging ng mga mamamayan ng kaharian. Sa galit niya, nilabas niya ang espada at sumigaw. Pugutan ang ulo ang lahat, maliban sa akin! Gumana ang kapangyarihan ng espada at namatay ang lahat ng nasa palasyo, pati ang kanyang asawa at anak. Napagtanto ni Hazel ang kanyang nagawa at nalamang hindi pwedeng tumbasan ng galit o kasakiman ng halaga ng isang pamilya. Umiyak si Hazel. Umupo sa kanyang trono bilang malungkot na hari ng gintong kabundukan.